Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Luke. Glory to you, O Lord. Each year, the parents of Jesus went to Jerusalem for the feast of Passover. And when he was 12 years old, they went up according to festival custom. After they had completed its days, as they were returning, the boy Jesus remained behind Jerusalem, but his parents did not know it. Thinking that he was in the caravan, they journeyed for a day and looked for him among the relatives and acquaintances. But not finding him, they returned to Jerusalem to look for him. After 3 days, they found him in the temple, sitting in the midst of the teachers, listening to them and asking them questions, and all who heard him were astounded at his understanding and his answers. When his parents saw him, they were astonished, and his mother said to him, "Son, why have you done this to us? Your father and I have been looking for you with great anxiety." And he said to them, "Why were you looking for me? Did you not know that I must be in my father's house?" But they did not understand what he had said to them. He went down with them and came to Nazareth and was obedient to them. And his mother kept all these things in her heart. And Jesus advanced in wisdom and age and favor before God and man. The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. All please be seated for the homily. We meditate on the teachings of the Church regarding Christian family, and we can find our reference or resources in the Catechism of the Catholic Church on the Fourth Commandment. That's, if you want to check it, paragraphs 2201 and following. Context anay, lain-lain nga porma sang pamilya subong. Mayara nga pamilya nga wala na sang amay, either napatay o ginbayaan ang pamilya. Mayara nga pamilya nga wala gid ang both parents. Bangod sang ila fault, kay nagbulagay sila, ginbilin ang bata sa lola o lolo o sa tiya. Kag sila nga duha may pamilya naman. Ang bana may iya to pamilya, may bata. Ang asawa may pamilya naman, may bata. Pero ang ila gid original nga pamilya nabilin kay lola o kon kay lolo. Again, bangod sang ila sala o bangod sang trabaho para man sa ila kabataan. Ang iban, presente ang father physically, pero ang ila heart wala sa pamilya. Kay may didto na nga iban nga asawa o iban nga babayi. May iban nagaupod, ginapilit na lang ila lakaw galingon para na lang sa kabataan nga mag-updanay. Pero separado na sila kwarto, wala na sila gadungan magkaon. O kung as much as possible, di na sila magkitanay sa sulod sang balay. Ginaset nila ila schedule nga siguradong hindi sila magkitanay. Gabi pauli ang lalaki, aga pa siya malakat, para nga wala na lang gid interaction sa pamilya, sa kabataan. Maiban nga gusto na niya mapakonvert. Hindi na siya magkatoliko para ma-justify ang ila pagpangasawa sing damo. Kay may iban nga religion nga nag-allow sang polygamy. May iban nga pamilya nga nagbuang ang father sungod sang drug, sang problema. O ang mother nagbuang. Ti ano nga klase sang pamilya, kabudlay. May ara, pamilya, hindi sila makasal. Kay in love sila sa isa, tudtuod gid nga love. Pero
Mahigot to yung lalaki to sa pihak kay may una siyang asawa, either civil o sacramental. And so on and so forth. Subong, may ara naman ginatukod nga pamilya, duha ka lalaki, ma-adapt sang bata, tapos mapabunyag sang ila bata. Ang actually hindi nila bata adopted. Tapos may ngalan, father, mother. Ti sino sa inyong mother, kay pros ka mo father. Naglibog na naman ang ulo sang simbahan, ti ano naman ni? Dintan ibutang ang ngalan nila kay sino ni? Or, may ara nga pamilya nga surrogate motherhood. Hindi magbata iya asawa, nagistoryahanay sila, o sige, may kilala ko to. Pwede mo siya pwede ka to kabata sa iya. Wala love, simple lang bata. And then, kuhaon niya ang bata. Kay sino to bata? Iya to sang babayi to nga tudtud nga halin sa iyat tiyan, o ila nga duha, kay sila nagplano, sinang bata. Maiban, thousands and thousands of pesos ginagasto para magbata. Kung kaysa hindi paganit sa iya taguangkan at may medical intervention, millions. Primero, hindi magbilog, hindi mahtuman. Sunod, gastuhan na naman. Nagahibi ang babae, Father, pray naman, tandugabi ko tiyan ko para magbusong na ako. Mahal nang gasto namon. Halin na ako to, nagpauli ako, nagpahuway ako, give up ko trabaho ko para nga mabusong ko ni. Pero in the end, mahulog man gihapon. Mayara nga gusto magbata, hindi ka bata. Mayara nga hindi gusto magbata, mayara nga gusto hindi magbata, pero kadamo bata. Of course, luwas dira may problema pag idang pamilya. Kaimulon, matag-adlaw nga pagkaon, o di gani inaway sang tiyo, magpakaisa, tungod sang balunggay, sa pihak balay, ang balunggay arada sa puno, sa pihak to, may wall, naglapaw ang dahon, di kay sino na balunggay, kaya ang dahon niya dito, prong gamot niya sa pihak. Ala, away sila ya. Tungod lang sang balunggay, kita sang kabataan, magpakaisa, gakompetensyahanay, kaya tiga-away parents mo. Gakompetensyahanay, gidya, so kailaway, siyempre ang loyalty sang bata, diri sa iya father, to, mga pakaisa gagamo. May ara mga in-laws, gailinaway. May ara pamilya nga ang mother-in-law ang naga-decide. Iti wala man obra, bata ya mo, ti ma-decide kayo mo yang ang gatas to kagang diaper to, supply parents mo. Di siyempre kontrolahon sang parents mo. May ara pamilya nagalumon. Lumon sa pamilya, tatlo ka ano dira. Tatlo ka apartment, lain-lain kaldero. Ti mayo may ga-share man ng iban, sudaan mo da, pinamalahan, ari di may aro di. Pero iban niya ga-isipay, niya ako bayad kuryente, kaya mo may isa lang kontador ta, gaya na naway sila. Mas nakabalo ka mo sina, kaya ara ka mo sa pamilya. Pero negative na nga picture sang family. Sa positive, dalayawon ang pag-antos sang mga ginikanan. Bilog nila nga kabuhi, 50 years old, 60 years old para sa kabataan. Pag 65 ya mag-retire na siya, tanan niya naman nga pensyon dito naman sa apo. Kaluoy man ang lola, hindi na siya ka-enjoy sa iya kabuhi. Pero dalayawon ang pag-antos. May ara, wala ka pala man na. May pangaluyag, gwapa, wala yagin baton, kay siyang bilin. Tatap sang pamilya, tatap sang amay kag iloy nga nagamasakit. Tag 30 years. Natatap, hindi siya kahalin-halin sa balay. Siya pakaon, siya paligo siya. Galaon na siya, hindi na siya kahalin. Happy siya. Pero tiyan mo nang yakabuhi. Ti, Father, saan pa ni mapatay si mama? Uy, hindi ko maghambal sina. Itatapa, misyon mo na. Ti, mga pensyon nila, mga grabe nga sakripisyo. Pero tatap pamilya.
So manang pamilya, pangamuyo, wala untat, pangamuyo, gina-schedule. Basta makasimba lang siya. Dira siya kanugakuha sa niya strength sa pangamuyo. Ang iba nag-join sa association. Mga pamilya, sang una nga nagawatak-watak, naka-join sa isa ka asosasyon, gin-exorcise sila, gin-pangamuyuan, subong intact. Kagnami ang ilang pamilya. Kagdamo pa. Ti subong pamilya dito sa Cebu, Bohol, Leyte, biktima sang bagyo. Wala mang atop balay nila, wala ilimnon nga tubig. Ban kalaanod. Kita mo da sa clip sa YouTube, gasinggit. Kita mong atop nga ginamuan mo na. Kabataan, ginatabunan na lang sang portion para nga ang salaming hindi ay terrible gidaya. Doga matulo man luha mo magtanaw, ay kaluluoy gid sila. But Lord, thank you gid nga amon diri di gid hamak, hindi gid tanto. Pero tiining mga tao agyan sang mata sang bagyo, mga manggaranon imol ubos. Ubos, mga warehouse to, mga kakas tanan. Sitwasyon sa pamilya, natural calamity, immorality, bisyo. Pero hindi madaog ang aton pagkaayo, good-heartedness, pagpalangga sa kabataan, self-sacrifice, pagtuo sa Diyos. Hindi ka overcome ang sala. Basta bakod ang pamilya. May paghinulsol. So anong pamilya? Sa plano sang Diyos. Pamilya ko noona, itukod gid sa kasal. Hindi maayo ang pamilya mo wala natukod sa sakramento sang kasal. Bilang Katoliko. Ang Katoliko iya nga pamilya, ang haligi gid sinaya, sakramento sang kasal. Kay dira na ang bendisyon sang Dios spiritual. Kagamo na ang gamot sang Katoliko nga pamilya. Ang marriage kuno and family are ordered to the good of the spouses. Handumon gid permi sa mag-asawa ang kaayuhan sang isa kag isa. Sa ato na pagpakasantos, buligan mo nga mangin santos ang imo asawa kag bana. Nga sa pagpangasawa ya sa imo, pagpamana ya sa imo, nagasantos siya. Naga-better siya nga version sang iya kaugalingon. Wala mo siya ginhimo nga demonyo. Ngin pakaslan mo tapos nagdemonyo siya, no? Ang aton kasal ya para magsanto na. Obligasyon mo na bilang asawa, bilang bana. Sukton ka sa naasang Diyos sa aton niya nga doktrina, sukton ka na. Imo na siya mo. Ikaw na mo. Isa ka mo. Ti parte sang lawas mo ya, dunot. Ano ka nga klase? Ti dunot kay tiway mo ipabayaan mo. Or siya mismo, may mga asawa nga gusto makonvertir ila bana, pero ga-refuse ang bana. Ti father, hindi ko ya offender diri, victim ako ya, tuod na. Nyaway ko ya nagbiya sa iya, tatap ko ya ang pamilya, kasal namon, gintunguan ko ya, siya yung nagbiya sa akon, tinay moon ko. Alang ko isusol akon ka ugalingon da. O sige. Pero pangamuyuan mo, gid, hindi mortal sin ang imo, sala, binyal. Iti, may party ka man, sina hindi na magkalatabo magamuna, pero reduced. Kumparar mo sa iya to nga siyagid iya hungod nga magbiya sa pamilya, ikaw yan nagtinguha. Pangalawat, ti father, anong pamilya ko ni bay? Kaya hindi ako responsable, hindi gid intact family. Ikaw biktima, pangalawat. Ato yang namiktima to, hindi to kakalawat. Muna nga aton doktrina. So hindi tanan nga naguba nga pamilya, parareho ila sala o gravity sang sala. Depende sa sitwasyon. Pero tingaan mo gid na ngang imo bana mangin maayo, pangamuyuan mo. Upod mong Espiritu Santo. That's why sa kasal ginabindisyonan, ginapreparar. Kaya hindi ka kabalo kung anong futuro. Abi mo malaylipay ka mo all the time, no? Abi mo amo nang batasan niya all the time, no?
Kinanglan mong Espiritu Santo para nga may bulig ka dira. Intras balakas mga santos da, pangamuyo Kaya tigi na salig mo lang sa imo ko galingon ng solusyon mo. Way kaya pangayo or reinforcement halin sa langit. O kung may reinforcement man, wala mo man kinatinluan imo tagipusoon para mabaton mo ina. Confess ka bala. Pangamuyo ka bala. Pagtu. So nabutang din kano ang mag-asawa, kudi nagibuligay sila, tatapon kano ang kabataan. Ang number 1 gid nila nga obra, of course, pakanon sila, pero edukasyon. Hindi lang pakanon, i-edukar man. Edukasyon sa pagtuo, sa siyensya, kag pagtuo. Edukasyon sa kabataan. Ikaw na, parents na, values, justice, love, forgiveness, prayer life. Tapos, hindi lang edukasyon, tanawon mo ang network of relationship eksakto. Kaya bala nyo ang kasal, kag pamilya, may network na of relationships. Pag tukod mo na asang pamilya, automatic gaangot ka na. Ang mother-in-law mo, kaya yung kasal ka mo. Ang father father-in-law mo. Ang sister-in-law mo. Dira nagahalin ang atong relasyon. Ga-define sa atong relationship sa society, pamilya. Karon kung ikaramutsing mong pamilya mo, may sawa ka to. Ti nagginamo ang mga relasyon. Ang network mo yan, nagtanggal. Nagginamo daw hilo, bala. Nagginamo. Iti wala mo yan establish eksakto mo. Kung sinabod-sabod da. Naamo ng obra. Amo na abinyo lango-lango ang sugpon-sugpon sang relasyon. Spiritually na siya gagamo. Hindi ka kabalo kung ano unahon mo, mababakal sapatos sa piyak, dito sapatos sa piyak. O di ano sinaunahon mo kay mga bata mo na. Hindi naging tanggol na da. Imbes na nga isa lang tuti. Tungod sang aton human weakness. That's why ang munang pamilya, andaman, hindi na siya hambal nga hampangan mo, kaya kaluluoy ang sunod. O ang property ito nga para sa iya to, kaya divide mo, kaya bata uman dos pihak. Ang implication, that's why ginagwardyahan ginayas ang Diyos. Nagwardyahan na, hindi nakidiragalin ang relationship. Nagpakaisa, mother-in-law, father-in-law, tanan nga relationship halin sa family. Kag hindi lang relationship, kontrata, erensya, apelyido. Ti aton niya pamilya, sinabod-sabod. So ginaproteksyonan ina, parang nga tayo yun. Ang hilo mo sakto. Kaya pag next generation ang pumasolbar sa imo problema, kay imo problema, next generation, amo ang nagsuffer. Hinusulan, of course. Tanan man kita may amo na. Ginatawag na family tree, healing of family tree. Okay? I-exorcise, ipautas na, ipautod na. Pero sincero nga, hindi na, sakto na para sa pamilya. A man and woman united in marriage together with children form a family. This institution is prior to any public agency or authority. So antes pa may gobyerno, may pamilya na. Butang balon ng pamilya, among root ang gobyerno, instrument para mag-support sa family. Hindi ma-redefine sa gobyerno ang pamilya. In fact, ang gobyerno kag simbahan nagwa kay may una nga pamilya. Tungod may pamilya, may gobyerno, may simbahan, may eskwelahan, may mga ahensya. Pero pamilya ang number 1. Anong himuon, anong matabo karon kung ang gobyerno sa tunga, tapos pamilya malibot sa iya, kay sundo niya tananambal sa gobyerno. Ginbaliskad mong order of things. Kag kung ibaliskad mong order of things, may injustice. Kag may konsekwensya, tanawan nyo ba lang iban nga nasyon nga gobyerno ang number 1, ang pamilya ginahimo lang instrumento. Gambal kaya simbahan, no? Pamilya ang number 1. In fact, may authority ka, may power ka, kag nag-exist ka as government to support the family. It's not the other way around. Nga i-redefine mo yung imo pamilya. Una ang pamilya, sunod ng gobyerno.
O tanawab lang iban nga gobyerno, gina-redefine nila pamilya, subong pila na, 3 lang bata mo, 5, no? Edukasyon, parents na ya. Hindi na yan instrumental na yung gobyerno ga-regularize. Pero kuwaon mo ang bata sa parents, tapos ikaw ma-decide sa edukasyon sa bata, no? Bisan ano pa na hindi mo na yan is a violation of human rights. Nga ikaw nag-una sinahaw, ikaw nagbata sinahaw, ara ka lang daya para magporma. Amo na yung rules ng government. That's why delikado kung ang gobyerno mangin totalitarian. Hindi na siya magrespeto sa pamilya, pang-injeksyonan niya para hindi ka mo magbalata. Baliskad. Kari ang gambal sa gobyerno, sa pamilya ho. Political community has a duty to honor the family, to assist it, and to ensure especially the freedom to establish a family, have children, and bring them up in keeping with the family's own moral and religious convictions. O ara dira, the protection of the stability of marriage bond and the institution of the family. Proteksyonan mo ginang kasal. Hindi pagguba, hindi pagproteksyon nito yang hindi kasal. Ang proteksyonan mo ya sang legislation mo kag sang financial support mo, ang tutuod nga kasal. Karon ang tutuod nga kasal pabayaan mo, tapos ang mga peke to ya kag ano amo to proteksyonan mo. That's not fair. You destroy the community. The freedom to profess one's faith and to hand it on and raise one's children in it with the necessary means and institutions. O the right to private property, to free enterprise, to obtain work and housing, and the right to immigrate. O ara dara, UN ina nga declarations ang right. In keeping with the country's institutions, the right to medical care, assistance for the aged, and family benefits, SSS, PhilHealth. O may ara kita sina. The protection of security and health, especially with respect to dangers like drugs, pornography, alcoholism, etc. Proteksyonan sang gobyernong pamilya, pornography, grabe subong. Lagi na regulate. The freedom to form associations with other families and to save representation before civil authority. So amo na panindugan Catholic identity ina. Of course wala sang perfect sini. Pero ang problema mo kung gina-distort bala kag nagahimo sa mga kun ano-ano dira, wala nagasunod diri kay whims and interest lang. Pero pangamuyuan nato ng mga leaders, mga DSWD, di hamak man ang ilang sakripisyo, Department of Education, muna. Ang akon punto diri, kada isa may function. Pero hindi mag-absolutize. Nga daw Diyos kay imo ya, ikaw to yan, no? Konsultaha ang parents sa education man, sa ano. Kay sila na yang ginitugyanan sang Ginoo, kag assisteran, o butang di, to honor the family, meaning sang family, purpose sang family, to assist it, and to ensure especially sa mga nalista dira. Lastly, ang parents, especially father, pari sang balay. Basi nalipat kita. Ang father, hindi lang father, priest of the family. Ako ya priest ko diri. Ang Pope ya priest sang Universal Church. Si Bishop priest sang diocese. Ako priest, parish priest. May priest man di ka kasal, delegated or kung may permission magmisa diri. Pero ang sa balay iya, bisan di ka ordinado, by the mere fact nga amay ka, pari ka sang Dios sa balay. Kaya ikaw ma-lead sang prayer, ikaw ma-bless sang imo bata. Ang bendisyon sa kamot sang father. Bendisyon ni kabataan, i-lead sa prayer. I-offer ang prayer dira sa imo altar. Kaya naga-reflect ikaw sang fatherhood of God. So imo fatherhood sa balay, akon fatherhood diri sa parokya, spiritual. Imo dito sa balay. Pero kung why ako dito, kaya hindi ko sa tanan nga balay makasulod ang tatay, among father, kita among mga tatay, nag-pray sang rosary. Ang ako ng mga bayaw, nag-pray sang rosary, sila, happy ako yung pray sang rosary. Dalasang pamilya, pray. O dali na, ma-pray na kita, 6:30 na sa gabi. Praise. Ako hindi ko ka-join, kasi may ko sa obra ko. Pero happy ko, ay, kagkanami isang kabataan. So ang pamilya, mother, appreciate natin, ha? Clap-clap kita sa hands. Thank you very much sa mother. Pero sa father,
Ti ginapang bendisyonan ta na pangpangabudlay nila. Pero hindi malipat sa importante nga obligasyon bilang Katoliko. Pari ka sang pamilya. Ang pari nagakuha sang pangamuyo na dala sa Dios. Kag ang pari nagabendisyon halin kag ginahatag sa pamilya kag kabataan. Mediator ka sa imo pamilya. Amay ka. Hindi pag-deprive ang kabataan mo silang bendisyon kay natural na ginhatag na sang Dios sa imo. Hindi lang to give food sa kabataan, kundi spiritual food, blessing sa kabataan. Hindi ta na pagdulaon. Kag i-avail nato nina kay kung bendisyonan nyo yung bata, ang pwersa sang kadulom kag darkness hindi kadaog. Kay mga father sa balay naga-pray kag naga-bendisyon. And then weekly encourage kabataan magkanto diri sa altar o sa inyo table sa balay adlaw-adlaw altar ninyo to. Ari di weekly kada Domingo. So bendisyonan ng pamilya, amay kag ang mga asawa, iloy, kabataan, bendisyonan, magrespeto sa pamilya. Kag subong special blessing naton sa pamilya nga nabudlayan sa anuman nga rason, Ginoo pamati ang amon pangamuyo. Ang aton karon second collection, tipunon naton ina, kag ihatag naton sa didto sa biktima sa Typhoon Odette. Of course, pa sana sa palasyo amo na yung ma-coordinate sa iban nga mga obispos kag social actions ang iban nga diocese. Kamo nang aton contribution. I-forgo ko ina, kinanglan man na naton tani sa parokya kay ti Domingo allotted na ang aton nga mga finances diri. Una nga Domingo sa sweldo kag sa ano, ang sunod nga Domingo pagkaon kuryente, ang sunod nga Domingo sa palasyo nga mga balayran kag ano, ang sunod nga Domingo sa aton mga projects. Ti kun kwaon mo ng Domingo nga ina, ma-deprive kita. Pero sige lang. Gamay ng pag-antos, kabawi kita sina, katipon kita sina. Bastang Domingo, subong dugangan yun. Dalon tato, hatag tato. So, hindi kita kabulig sa ila direktamente, but prayers and support naton subong. Sa paghulog nyo sa kolekta, Lord, thank you, kay wala kami na tamaan. Thank you, kung kami ni millions ni, thousands ni, sobra pa na ang gastuhon naton da magtarapal ng galalaw. Sobra pa na sa kolekta na. So, sacrifice ta. Hatag ta to. Pasalamat sa Dios. Tungod sang protection sa aton. Pero compassion and solidarity sa mas nagakinahanglan. Maabot ang tiyempo, kita naman. Kabay pa hindi na mag-abot. Kita naman. Buligan naman kita sa iban. Kaya mo nang aton, spirit of solidarity. Amen.